kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pagkala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi na kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na ng kanyang kasalanan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong araw ay sineselebrate natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. At napakagandang kapistahan ito sapagkat ito ay nangyari, ito ay ginaganap linggo after ng Christmas mismo. At ngayong taon is very meaningful sapagkat kahapon ay Christmas 25 at ngayon ang kapistahan ng Holy Family ay nataon day after ng Christmas. Ang banal na mag-anak, the Holy Family ni Jesus, Maria at Jose ay ang pamilyang ating modelo. Modelo ng ating pamilya, modelo ng pamilya sa ating lipunan. Sapagkat sila ay nagpakita ng kailang katapatan, totoong katapatan sa misyon ng Diyos, sa mga misyon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Sa ating mga pagbasa ngayon, ating napakinggan din ang mga misyon ng bawat isa sa pamilya. May role ang tatay, mayroong role ang nanay, mayroong role ang mga anak. Ngunit, hindi natin minsan mapagkaila ng ating pamilya ay hindi tulad ng pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Mayroong mga imperfections ang ating mga pamilya. Mayroong mga pagkukulang ang ating pamilya. Ito ay
ating mas lalong naintindihan kung ating nabasa ang apostolic exhortation ni Pope Francis noong 2015, Amoris Laetitia, The Joy of Love, kung saan diniscuss niya kung ano ang tunay na pagkaintindi ng simbahan ng pamilya. Ano ang ordered plan ng Diyos about sa pamilya. At sa latter parts ng apostolic exhortation, sinabi niya ang mga problema ng pamilya, mga deficiencies ng pamilya, mga pagkukulang ng pamilya. Sa ating pagkakaintindi sa simbahan, ang pamilya ang pinakamaliit na basic unit ng ating pananampalataya din. Kung mayroon tayong pamilya ng parokya, ang pamilya ay siyang basic na unit din ng ating society at basic din na unit ng pananampalataya. Sapagkat dito nagsisimula ang pananampalataya, dito nagsisimula ang education sa pananampalataya. At makikita natin sa ating society ngayon, may dalawang basic at biggest attacks ang against sa simbahan, against sa pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, at against sa mabuting paggalaw ng simbahan, ng pananampalataya at ng lipunan. Ang dalawang attacks na ito ay una, against priesthood and Eucharist. Kung walang pagkapari, walang mga sakramento at walang Eucharistia. Kung walang Eucharistia, walang pagpapari. At ang pangalawang attack ay ang attack sa pamilya. Sinabi din ito ng ating batas na ang family is the basic unit of the society. At ang family code ng ating 1987 Constitution ay nagsasabi, Article 1, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Special contract of permanent union between man and a woman. Ang ating lipunan ngayon, kung gusto nilang sirain, kung gusto mong pabagsakin ang isang lipunan, kung gusto mong sirain ang isang lipunan, hindi mo kailangang pabagsakin ang buong Pilipinas. Ang tactics ng mga gustong sirain ang isang lipunan, ang nagtatry na sisirain ng simbahan ay nag-encroach, ay nagsa-start sila sa pamilya. Mayroong mga ideolohiya, secular ideologies na pinopromote para sirain ang pamilya upang unti-unting masira ang lipunan, unti-unting masira o tinatry na masira ang simbahan. At ito ay ang pamilya. Kapag naumpisahan mong sirain ang core ng isang bagay, maaring makita mong magandang isang apple, ang isang mansanas, ngunit pag ang sa gitna niya, ang core niya ay sira na, hindi mo rin ito makakain. Pag binuksan mo, sira na ang core, sira na rin ang buong mansanas. At tinatry nilang i-destroy ang core ng society, ang core ng pananampalataya, at ito ay ang pamilya sa pamamagitan ng mga secular ideologies. Ano ang mga secular ideologies na kailangang pinopromote? Abortion, pagpapatay ng mga bata sa tiyan. Pinopromote nila na okay lang pumatay ng bata na hindi pa ipinapanganak. Abortion. Pangalawa, same-sex marriage. Okay lang magpakasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pangatlo, divorce. Okay lang na magkaiwalay. Mag-ask ng divorce ang isa sa mga parties, either ang babae o ang lalaki. At pag pinirmahan na, pwede na silang maghiwalay.
Kapag nasira ang pamilya, masisira ang lipunan at unti-unting nagiging marupok ang lipunan. Ito ang paraan ng mga secular ideologies upang sirain ang pamilya. At ano ang sabi ng Diyos? Ano ang sabi ng simbahan sa atin? Kailangan natin protektahan ang pamilya. Tayo, bawat isa sa atin ay nanggaling sa pamilya. Bawat isa sa atin, hindi man perpekto ang ating pamilya. Hindi man katulad ng ibang pamilya na medyo okay. O hindi man pareho ng pamilya ni na Jesus, Maria o Jose ang ating pamilya, ngunit tayong lahat ay nanggagaling sa pamilya. Ang ating education sa pananampalataya ay nanggaling sa pamilya. At sa goods of marriage, meron tayong 3 goods of marriage. Paparami, good of the spouses, kabutihan ng mag-asawa, at pangatlo ay education of children. Kapag tayo ay kinasal sa simbahan, ito ay sinasabi sa atin na ang isa sa mga responsibilidad na mag-asawa ay ang mag-educate ng mga anak na magiging grasya ng Diyos sa kanila kung sila ay bibigyan ng mga anak. Education of children. Sinabi din yan sa ating unang pagbasa na ang responsibilidad sa pag-educate ay unang-una sa ama and then sa ina. Ano ang pag-educate natin sa ating mga anak? At ito din ang response natin sa secular society, sa mga secular ideologies na nagtatry na sirain ang pamilya. Kapag tayong mga Kristiyano-Katoliko, mga magulang especially, kapag naturuan ninyo na maayos ang inyong mga anak sa pananampalataya, mabuting asal, mahihirapan ang mga taong gustong sirain ang pamilya. Kapag tama ang ating itinuturo sa kanila, turo ng simbahan at turo ng ebanghelyo, ang ating itinuturo sa ating mga anak, mabuting asal sa ating mga anak, ay mahihirapan ang mga secular ideologies na sisirain ng pamilya. Kaya nga importante sa ating, nire-remind tayo sa every binyag, kapag mayroong binyag, mayroong tanong, ano ang inyong hinihingi sa simbahan, mga magulang? Ang sakramento ng binyag. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingan ito ang pananagutan na hubugin ang inyong mga anak ayon sa diwa ni Kristo? Mga ninong at ninang, ganun din. Nalalaman ba ninyo na ang inyong responsibilidad ay hubugin ang inyong mga inaanak sa pananampalataya at sa diwa ni Kristo? Ano ang ating pagpapalaki sa ating mga anak? Ano ang edukasyon na ibinibigay natin sa ating mga anak? Mabuti din na mag-lecture tayo sa ating mga anak. Sabihin natin sila maging mabuting Kristiyano-Katoliko, maging mabuting tao sa lipunan, magdasal, magrespeto. Maganda itong mga bagay na ito. Mag-advise sa kanila, magturo sa kanila. Ngunit may isang mas makapangyarihang paraan ng pagtuturo sa kanila. At ito ay sa pamagitan ng ating halimbawa. Halimbawa ng buhay. Kaya nga ang isang pamilya na sa isang bahay, sa isang compound, walang nagmumura. Walang naririnig ang mga bata na nagmumura. Guided sila sa TV at internet. Ang mga batang iyan, pag lumabas yan ng bahay, pag lumabas ng compound, hindi yan magmumura. Hindi sila magmumura sapagkat wala silang naririnig. Wala silang nakikita sa TV kasi guided sila. Wala silang nakikita sa internet kasi guided din sila sa internet. Ngunit ang mga batang naririnig araw-araw away, pagmumura sa loob ng bahay, sa loob ng compound na kailang naririnig, 90% paglabas niyan, kung ano ang kanyang narinig, ano ang kanyang nakita, yun ang lalabas sa kanyang
bibig, yun ang kanyang gagawin. Kaya ang pinakamakapangyarihang paraan ng edukasyon ay ang edukasyon sa pamagitan ng ating halimbawa. Kapag tayo mga magulang, tayo ay nagsisimba, minsan di mo na kailangang hikayatin pa ang iyong mga anak na magsimba. Ngunit kung kayo din ay hindi nagsisimba, try niyong sabihan na magsimba. Baka sabihan ka pa na ikaw nga hindi nagsisimba. Sabihan mo manalangin, ngunit hindi kayo nakikitang nanalangin. Kahit magturo tayo na maging mabuting Kristiyano Katoliko, maging mabubuting tao sa lipunan, kung ang kailang nakikita sa ating buhay ay taliwas, hindi nila ito susundin. Kaya ang edukasyon, pagturo ng ating pananampalataya, pagturo ng mabuting asal, ay naaatang sa balikat ng mga magulang. Ano ang responsibilidad din ng mga anak? Sapagkat kailangan din ng hindi lamang ang mga magulang. Ang responsibilidad din ng mga anak ay pagsunod at pagrespeto sa mga magulang. Pagsunod sa sinasabi ng mga magulang about sa mabuting asal at sa pagiging mabuting Kristiyano Katoliko. Sinabi ng ating unang pagbasa na ang isa sa responsibilidad ng mga anak ay ang pagsunod at pagrespeto sa mga magulang. At ito din ay mababasa natin sa 4th commandment ng 10 Commandments. Honor your father and mother. Igalang mo ang iyong ama at ina upang ikaw ay magkaroon ng mahabang buhay. Nawa sa ating pag-reflect sa ating panalangin sa araw na ito sa kapistahan ng banal na pamilya ni Jesus, Maria at Jose, ang bawat isa sa atin, kahit imperfect ang ating pamilya, merong deficiencies, merong mga pagkukulang ang bawat isa sa atin. Hindi perpekto ang ating pamilya, mag-strive tayo maging mabuti, maging responsable sa pagtugon kung anong role meron tayo. Kung anong role meron tayo. Kung tayo mga magulang, ito ay education of children. Turuan natin sila maging mabuting mga Kristiyano Katoliko. Turuan natin sila maging mabuting tao sa lipunan. At tayong mga anak, sumunod, magrespeto sa ating mga magulang. Ang Diyos ang nabigay sa atin ng perfect na halimbawa ng isang pamilya. Ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Ito ang ating perfect example, perfect model na ating susundan. Hindi man natin masundan, hindi man tayo maging katulad ni Jesus, Maria at Jose, ngunit itry nating maging makasunod sa misyon na ibinigay ng Diyos sa atin upang ang ating sinumpaan sa pagsasama bilang isang pamilya. Ang marriage is a sacrament of service. Tulad ng pagpapari, na pagiging clergy, ang banal na ang sacrament of marriage ay sacrament of service. Pag sinabi nating sacrament of service, sakripisyo din ito. Kailangan din nating magsakripisyo upang sa ikakalago ng kaharian ng Diyos, upang sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagpapakita sa lipunan, sa sangkatauhan ng pagmamahal ng Diyos, ng awa ng Diyos at ang kapatawaran ng Diyos. Nawa ang ating buhay ay maging reflection ng tunay na pagmamahal ng Diyos, maging responsable sa misyon na ibinigay ng Diyos sa atin, maging tayo man ay ama, ina o mga anak sa ating pamilya.